Ang kautusan po ng Panginoon, sinamarize ni Jesus Christ. Dalawa na lang. Sa dami-dami ng utos niya, sabi niya, dalawa lang naman talaga ang kautusan. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso mo at kaluluwa ng iyong isipan. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Kaya unang-una po yun. Kasi kung mas mahal mo ang iyong kapwa, sabi niya, hindi ka karapat-dapat sa akin. Kung mas mahal mo ang iyong pamilya, hindi ka karapat-dapat sa akin. Kasi hindi yun ang order ng kautusan ng Diyos. The first is that mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Dahil kung hindi mo minahal ang Panginoon Diyos at inuuna mo mga bagay sa daigdig, baliktad, hindi mo makakamit ang nais mo. Hindi kayo magiging masaya. Hindi kayo magiging panatag. Kasi wala sa order eh. The first thing that God has tell us to do is love Him with all His heart, with all His mind, with all His soul. Nandun lahat. Yan talaga ang unang-una na gusto ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa na, ang lahat ng gusto natin para sa kapwa at para sa sarili natin. Love the Lord. And then love your neighbor as you love yourself. Mahal mo ang iba tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Siyempre, mahal mo rin ang iyong sarili. But the most is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Wala nang hihigit doon. At kapag minahal mo ng gusto ang Panginoon Diyos ng higit sa lahat, alam niyo ba ang Panginoon Diyos ay nangangarap na para sa inyo? Nagpaplano na sa inyo, sumasa inyo na at binibigyan kayo ng gabay at patnubay at hindi niya ilalagay sa kahihiyan ng kanyang pangalan. Hindi niya ilalagay ang sarili niya ang kanyang pangako sa kahihiyan. Basta't inuuna niyo siya. Now, this Colossians 3:1-4, ito babasahin natin. Actually, this is about ang unang kautusan. Mahal mo siya ng buong puso at kaluluwa. At ngayon sinimplify niya na. Paano ba mahalin ng Panginoon Diyos ng buong puso at kaluluwa at isipan? Basahin natin yung Colossians chapter 3, verses 1-4. Okay. Basahin ko yung verse 1, kayo sa verse 2 ha. At ito ay i-personal yung pagbasa. Pagbasa nyo, unawain nyo to, anong sinasabi ng Panginoon sa buhay nyo. Okay, ako muna sa verse 1 ha. Since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Sa verse 2 kayo. Sa verse 2 po kayo. 3, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. And 4, kayo? Christ is your life, and you also live in God. Alam niyo lahat yun, sabi. Pwede sinasabi, isipin niyo lagi ang Diyos, si Kristo. Damahin niyo lagi siya sa bawat panahon. Kahit may problema kayo, kahit masaya kayo, siya lagi ang dadamahin niyo. Ang buhay niyo talaga si Jesus. Hindi ang inyong sarili. Huwag niyong dalhin ang inyong sarili. Ang buhay niyo ay si Jesus. At ang buhay niyo ay nakatago kay Jesus. Na kay Jesus. Siya nag-aalaga nito. Siya nilagay niya ito sa sarili niya. Sulat sa Kanya. At may kapalit, sabi niya, alam niyo, hinahanap yung glory dito sa lupa. Nasa Kanya. Kapag i-glorify siya, i-glorify niya rin kayo. Kapag kayo ay naluwalhati siya, luwalhatiin kayo. Kaya wag niyong hahanapin ang luwalhati dito sa lupa. Hanapin niyo ito sa Panginoon. Ako, nangarap din akong itaas ang sarili ko. And that is the reason why I studied law. Masarap matawag na attorney. Ang sarap yung mapuri ka. Pero hindi niya gusto kasi i-glorify ko ang sarili ko dito sa lupa.
Binagsak niya talaga ako. 3 times. Sakit ano. Kasi yung glory ko naghihintay sa Panginoon. And I realized that. Huwag niyong hanapin ang inyong glory dito sa lupa. Bakit nagtatrabaho ng gusto ang mga tao? Kasi gusto nila mag-glorify sila. Bakit nag-uunahan ang mga tao sa ranking, sa posisyon, sa mga bagay-bagay na yan? Because they want to glorify themselves. They want to be in position. They want to secure their place. Pero dito sabi ng pangako, ang pangako ng Panginoon, ang glory nyo nasa Panginoon. Don't find it here. Huwag kayong mangarap dito sa lupa. May nabasa ako sa isang araw, ano? Wala na sa ideology mga politika ngayon eh. Wala na. Ang politika ngayon kung saan sila makakasecure ng posisyon. Dati, pag sinabing liberal arts, nationalista, may mga sila ideology na pinangangalagaan. Pero ngayon hindi. Kung saan malakas, kung saan makakapit, kasi they want to secure their place. Kaya yung dating tumutulig sa dati kay Marcos, kakampi na. Hindi natin alam kung bakit, ano? Kakampi na dating, yan. Magnanakaw. Eh ngayon, literal nang nagnanakaw. Tahimik. Why? Tahimik sila. Pero may ingay, nung siyempre kalaban, ang ingay nila. At talagang tinutulig sa magnanakaw. Eh ngayon, napatunayan. Tahimik ba naman? Bakit? Ano sinisecure nila? Ano sinisecure ng tao? Ideology? Bansa? Hindi. They want to glorify themselves. They want to secure their place. They want to secure their position. Pero hindi ganyan sa Panginoon. Sabi niya, huwag kayong maghahanap. Kahit anong gawin nyo, kahit na magkamali, kahit na magsinungaling, lahat gagawin para masecure lang na kayo'y mag-glorify, mataas ang inyong sarili. No? Sabi ng Panginoon, ang buhay nyo wala na rito sa lupa. Nasa Panginoon. Ang isipin nyo dapat lagi yung mga bagay na panlangit. Kung nasan si Jesus, nakaupo. Isipin nyo yan. Hindi yung mga bagay na kung ano yung nakikita nyo sa kapitbahay, kung ano yung nakikita nyo sa Facebook, kung ano yung nakikita nyo sa TV. Hindi yun. Sabi ng Panginoon, your life is nasa Panginoon, who is seated at the right hand of God. And if He glorifies Himself, kayo rin mag-glorify. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, kung mangarap din lang kayo, huwag kayong mangarap sa inyong sarili. Huwag niyong habulin ang mataas kayo. Mangarap kayo sa Panginoon. Pangarapin niyo ang Panginoon. Pangarapin niyo kung anong mabibigay niyo sa Panginoon, paano siya malulugod. Kasi once na malugod siya, magbibigay siya ng glory sa iyo. Doon ka talagang bibigyan ka ng kaluguran. Kahit na mga bagay na sa tingin ng tao ay hindi maganda, pero sa iyo masaya ka. Para sa iyo, kahit na ito'y simple sa ibang tao, yun ay kinagagalak mo. Basta't ito'y galing sa Panginoon. Pero alam niyo, kapag wala kayo sa Panginoon, lahat hindi nyo kasisiyahan. Kasi nakukumpara nyo eh. Binigyan kayo ng bahay, di kayo masaya. Binigyan kayo ng anak, di kayo masaya. Binigyan kayo ng asawa, lagi kayo nag-aaway, di kayo masaya. Lagi ko sinasabi, alam nyo, pag-aasawa, regalo yan. Nasabi ko na ba sa inyo? Regalo yan. Kaya lahat ng asawa nyo, regalo yan. Kasi wala nang pinakamaganda na binibigay sa atin ng Panginoon, kundi pag-ibig. Pag-ibig na mamahalin mo siya at siya rin magmamahal sa iyo. Kaya ito, kapag may asawa na, ayaw na. Nagsasawaan na, para daw kapatid. Nag-aaway na. Pero alam niyo, pag kayo nasa Panginoon, lumalalim ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Lagi ko sinasabi rin, ano? Alam niyo, walang perpektong asawa. Walang perpektong asawa, pero may perpektong pagsasama. Pagkasama ang Diyos. Lagi ko na-emphasize yan. Kasi siya Diyos ang buhay, siya magpapaganda ng buhay.
buhay. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Siya nagpapalalim ng pag-ibig. At siya rin ang Diyos ng relasyon. Siya ang nagpapatibay ng relasyon. Kaya lagi yung sinasabi, kasi ang Diyos talaga may author niyan. Mahalin niyo siya ng higit sa lahat at magmahalan kayo sa isa't isa. Palagay niyo ang regalo sa inyo ng Panginoon. Kahit anong bigay sa inyo, pasalamatan niyo. Ikasiya niyo. Kahit ano yan. May kotse na nga, hindi pa satisfied. Kaya marami. May cellphone na nga, hindi pa satisfied. Paiba-iba ng cellphone. Yun ang sinasabi dito, huwag kayong titingin sa daigdig. Tingnan nyo ang bagay panlangit. So, in verse 1, Christ is our life. Remember the first part, unang kautusan? Mahal mo ang Diyos ng buong puso't kaluluwa, ng buong lakas, at buhay. Actually, ito ay simplified. Ang buhay mo ay si Jesus. Unang-una, nilikha ka ng Panginoong Jesus. Galing ka. Walang bagay na hindi nilikha ang Diyos, kundi sa magitan ni Jesus. At lahat ng bagay, nakikita nyo nilikha yon kasama si Jesus. Jesus manlilikha. At nung nagkasala tayo, pero mo, lumayo tayo, nakakadiri sa harap ng Diyos. Alam niyo, sa harap ng Diyos, tayo nakakadiri. Kaya nga, there was a wall sa pananambahan. There is a curtain. Pero kailangang mamatay si Jesus para lang mabalik ang ating relasyon sa Diyos. Ginawa niya yon. Nilikha na tayo, binilipat, inubos ulit tayo. Di ba, doble-doble pag-aari niya tayo? Kaya dapat, siya ang buhay natin, hindi yung sarili natin. Hindi gusto natin, huwag yung pangahasan kung ano gusto nyo. Ang pangahasan nyo, hanapin nyo kung ano yung gusto ng Diyos. At hindi siya malayo sa labi nyo. Hindi siya malayo sa damdamin nyo dahil nasa inyo ang Panginoon. At bibigyan kayo ng talino, bibigyan kayo ng satisfaction, bibigyan kayo ng kalakasan. Magagawa niyo lahat yan kasi nga ang Diyos sumasa inyo. Sinusunod niyo ang kalooban niya. At mahalaga yun. Na-experience ko na po kung paano mawalay sa Diyos. Sinunod ko ang gusto ko, sinunod ko ang pangarap ko, sinunod ko ang plano ko. Yung pala nalalayo na ako sa Panginoon, ang hirap po. Nagkakamali-mali tayo ng isipan, ng desisyon. Kasi wala sa iyo ang guidance ng Panginoon eh. Kaya nga si David, alam niyo kinatatakot niya si David? Mawala na lahat, pero lagi niyang panalangin, Lord, huwag niyong tanggalin ang espiritu sa akin. Ang kinatatakot niya, alam niya yun eh. Experience niya yun eh. Kasi nalalaman niya na ang Diyos sumasa kanya. Kahit ang katapat niya, leon. Kahit ang katapat niya, oso. Kahit ang katapat niya ay si Goliath. Napipil niya yun. Kaya ang kinatatakot ni David ay mawala ang espiritu ng Diyos sa kanya. Yun ang panalangin niya. Huwag niyong hayaan mawalang ang espiritu. One of the most important prayers ni David yan. Kaya sa buhay din po natin, ang hangarin nyo ang Diyos sa buhay nyo kasi siya talaga ang buhay nyo. Without Him, wala kayong buhay. Without Him, walang satisfaction. Without Him, walang wisdom. Kaya dito, sabi niya sa verse 1, basahin natin sa verse 4. Sa verse 4, tahasang sinabi dito ni Paul, no? Sa verse 4, when Christ, who is your life, appears, then you will appear with Him in glory. Si Jesus na buhay nyo, buhay nyo siya. Ginilalang kayo at tinubos pa at inibig kayo at nanahan pa sa inyo. Ang Diyos ang buhay nyo talaga. Si Jesus talaga ang buhay nyo. Kaya huwag na kayo mangarap ng iba, ha? Hello? Huwag kayong mangangarap na ng iba. Ang pangarapin nyo ang Panginoon Diyos na iyong buhay. Our life is in Christ. Nabanggit ko na kanina. Nakatago kay Jesus. Basahin nga natin sa verse 3. Sa verse 3 naman. Christ's life
our life is in Christ. For you died, and your life now hidden with Christ in God. Ano ibig sabihin nun? Siya nag-iingat sa inyo ngayon. Tinalagay niyo ang buhay niyo sa Kanya. Kinukuha niya yan. At nasa kamay niya yan. Hindi siya sinungaling at hindi siya bingi para sabihin niyo, Lord, binibigay ko na ang buhay ko sa inyo. Alam niyo, literal yun. Talagang, take it seriously. Once na sinabi niyo, tinatanggap ko kayo sa aking buhay at ang buhay ko ay binibigay ko na sa inyo, seriously talagang kukunin niya yan. Kapag nakatago na yan sa kanyang mga kamay, siya na ang nangunguna sa inyo. Siya na ang nangangarap para sa inyo. Siya na ang nagpaplano para sa inyo. Kaya hanapin nyo ang buhay nyo sa Panginoong Hesukristo. Matakot kayo na mawalay sa Kanya. Huwag niyong igiit ang mga bagay na maraming hadlang. Mararamdaman nyo naman kung hindi kalooban ng Panginoon eh. Maraming hadlang. Sa pag-asawa, kahit na-crush nyo na yan at maraming hadlang, hindi, yung bang walang ano, parang yung iba ay ayaw, yung iba ay nandidiri, yung iba ay napapayak. Huwag nyo na ipilit. Hindi para sa iyon. Kasi kapag para sa iyo, talaga lahat nag-a-agree. And I experience it nung kami ni Malen. Lahat nag-a-agree kahit biro lang. Lahat nagkatulong-tulong na. Lahat ay masaya. Lahat para bang excited. Pero kami, hindi kami excited kasi biglaan eh. Ano ba yan? Lahat nag-agree talaga. Kasi ganun ang Panginoon Diyos. Kapag nandyan na, dire-diretso, walang hadlang. Pero pag may hadlang, sabihin ko sa inyo, huwag niyong ituloy. Maging trabaho yan. Maging maging plano yan. Kapag may hadlang talaga, ang sabihin niyo lang, Lord, if it is your will, okay lang. I'll stop it. Darating at darating. Pag Diyos na ang kumilos, kasi hawak na nga niya ang buhay mo, ang kinabukasan nyo, alam niyo, wala na makakahadlang. Wala. Mula sa trabaho ko, sa aking pag-aasawa, mula sa paggawa ng building na to, dire-diretso, walang hassle. Walang bigatin. Dire-diretso talaga. Kasi nga, your life is hidden in Christ. Siya na nagdedirekta ng buhay. Pero mag-ano kayo, tawag yun yung bang, mag-ano kayo, yung mag-yield kayo. Mag-yield kayo. Huwag kayong o-oppose. Huwag yung panghawakan ng alam nyo. Huwag. Diba sinabi sa Bible yon? Huwag yung panghawakan ng yung kalaban ay yung karunungan. Huwag yung panghawakan ng alam nyo. Huwag yung panghawakan ang gusto nyo. Huwag yung panghawakan ang plano nyo. Kaya napakalaga na you always go back to the basic. Go back to the Lord. Seek Him first. Seek His kingdom first. Seek Him first. And all these things shall be added unto you. Because your life, ang buhay nyo ngayon, by the time na tinanggap nyo si Jesus at sinurrender nyo ang inyong buhay, kontrata nyo yun. Sa Diyos at Diyos sa inyo. Alam nyo, kontrata yun eh. Ano ang bagay na pinapangako kontrata yun between you? Between the two parties. At ang Diyos ay obligado na rin pagpalain ka. Obligadong ingatan ka. Obligadong ibigay ang iyong pangailangan. Kahit na may mga parang gipit na gipit kayo, alam niyo, nakakaligtas kayo at mapayapa kayo, maayos kayo. Hindi kayo natatakot because you know. Kung may mangyari sa inyong masama, ang mapapahiya ang Panginoon, and God will not put His name sa kahihiyan. He has obligation for you. Our life is in Christ. Nasa inyo na kay Kristo ang inyong buhay. Our life, our heart is to Christ, verse 1. Ito na yun, yung unang-una. Ang damdamin nyo lagi ang Panginoon. Our heart is to Christ. Nga, sa verse 1, basahin natin. Sa verse 1, since then you have been raised with Christ. Alam nyo, muli kayong binuhay ng Panginoon. Dati kasi yung mga patay. Set your hearts on things above. Lahat ng mga bagay, paplanuhin nyo dapat ito'y naaayon sa gusto ng Diyos. At lahat ng bagay dapat ay
para sa kalwalhatian ng Panginoon at mga bagay na panlangit, where Christ is seated at the right hand of God. Salamat sa mga nagbigay nito, no? Salamat sa mga tumulong. Alam nyo, pagpalaay kayo ng Panginoon. Alam ko sa lahat ng mga tumutulong dito, ay gusto nyong maluwalhati ang Panginoon. Alam ko sa lahat ng nagko-contribute, umaattend dito, ang gusto nyong maluwalhati ang Panginoon. That is example of setting your heart to Christ. Lahat ng mga nagpapakita na ma-erase ang mga gawain ng Panginoon para sa Panginoon, that is the heart. Those are the hearts. At hindi pwedeng hindi kayo suklian ng Panginoon. Kasi nakikita niya ang puso nyo. Huwag niyong unahin ang mga panlaman na nasa. Huwag yun. Kailangan, kung ito'y nakakalwalhati sa Panginoon, set your heart in Christ, who is seated at the right hand of God. So, ang Diyos nagbabantay. Si Jesus nagbabantay. Si Jesus, tinetest niya ang mga heart nyo. Ay, naku, nakalimutan ko. Mag-a-announce pala ako. Ngayon, ito ang pinaka-test. Ako, it is our gift. Kasi, ito yung gift natin, yung madaling araw. Magkakaroon tayo ng madaling araw na pananambahan. Okay, service. Alam nyo, parang ano yan parang ano rin yan fasting. No? Tinitiis nyo, di ba sa fasting, titiisin nyo yung gutom nyo. Dito naman, titiisin nyo yung antok nyo. Why do you do that? Kasi gusto nyong malugod ang Panginoon. You are setting your heart. No? Okay. So, ang ating madaling araw, ito lang maririgalo niya. Hindi naman maririgalo ang Panginoon ng mga kaldero. Hindi siya maririgaluhan ng mga bagay-bagay dyan. Hindi niya kailangan yan. Ano kailangan niya? Presensya niyo. Papuri niyo. Isipan niyo. Puso niyo. And by coming here, you are presenting your heart. You are presenting your life. Yun ang tinitignan niya. Kaya ito, isang challenge sa simbang madaling araw, alas 4 ang gathering. Pero ang pinaka-start, 4:30. Matatapos tayo mga 5:30 or 6. May breakfast dyan. Kaya bahala si Balen mag-grupo-grupo, no, na mga maghahanda ng ating breakfast. Grupo ng pamilya, grupo-grupo yan. Kapag kayo nakagrupo, kayo maghahanda dyan, kayo magpapakain, at kayo rin ang magliligpit. Okay. And you are doing it to the Lord. No? Your heart is set in Christ who died for us. Okay. 16, 17, 18, 19, 20. Walang 21 Sunday kasi yon. And then tuloy tayo ng 22 and 23. Simbang madaling araw. Ipipresent natin kasi, ang kagandahan kasi noon, natetest ang iyong faith, natetest ang iyong heart, hanggang saan mo ibibigay ang iyong buhay. And then, sa 24, yun naman, madali na yun, masaya yun, may kantata. Yung mga kantata, 24, 7 o'clock. Ang ikikit nga palang ibibigay, ang mga members obligadong magbigay ng ticket, 20 pesos lang naman, no? Yon ay pang fundraising ng mga worship team and at the same time invitation. Kasi pag binilihan mo siya ng 20 pesos, magdadalawang isip yan kung pupunta o hindi. Manghihinayang yan. Ay, sayang to 20 ko. Tingnan ko nga. Subukan ko. Kaya yan ay fundraising and invitation. Ibentahan nyo yung mga kapitbahay nyo, kamag-anak nyo, no? Kakilala nyo ng 20 pesos. Andiyan ba yung ticket? And we are doing it for the Lord, Our heart is in the Lord. Ayan. Kuha kayo ng tigsa-10, kahit tigsa-10 lang. Kahit 10 lang mabenta nyo, tuwan-tuwa na ang Panginoon. You do it for the Lord. Okay. So we have and lastly, sa December 31 naman, yun yung Thanksgiving. Magdadala tayo ng token dito. 31 po yun. Token para pasalamatan ng Panginoon. Yung kahit anong token, bibigay dito sa altar at magpapatotoo tayo ng kabutihan ng Panginoon Diyos. So, yun po. So, why we do that? Kasi, lahat ng to hindi sa sosyalan. Lahat ng to hindi tayo obligado, hindi sa obligasyon natin. Lahat ng to'y ginagawa natin because our hearts is set for Christ. We are not looking for praises. We are not looking for,
to please others, we are looking to please the Lord. We're pleasing the Lord. So our life, our heart is to Christ. And our mind is to Christ. Dapat ang isipin nyo lagi na sa Panginoon. Yan ang unang kautusan eh. Itong verse 1 to 4 ng Colossians, this is the first law of God to us. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Basahin nga natin verse 2. Sige. Our mind is to Christ. Set your minds on the things above, not on earthly things. Kahit na kayo, inutangan, di nagbayad, okay lang. Kasi ang isipan mo nasa Panginoon. Kahit na kayo ay hindi tinulungan, okay lang. Kasi alam nyo, ang tulong sa Panginoon. Iniisip nyo tagad ang Panginoon. Ito ba'y nakakalugod o hindi? Kahit na kayo ay medyo nalugi, iniisip nyo, ang Panginoon pa rin. Hindi kayo pababayaan. Lahat ng bagay yan ay sa Panginoon talaga yung isip nyo. Lahat, anong mangyari, blessing man to, pagsubok, inisip nyo, God knows this. God can help me. God is able to help me. Kaya nga, put your minds to God. Kasi pag-iisipin nyo yung kalkulasyon, ikukumpara nyo, pag gumagamit kayo ng calculator, talaga masakit sa ulo. Yung gastos laban sa yung kinikita, sasakit ang ulo mo. Kaya nga mas maganda, para hindi sumakit ang ulo nyo, set your mind in Christ. Set your mind in Christ. Lahat ng bagay dito sa lupa, nakakasakit ng ulo. Sabihin ko sa inyo. Kaya ang payo sa atin, huwag nyong isipin, huwag nyong ilagay ang isipan nyo sa mga bagay dito sa lupa. Bibigyan lang kayo ng sakit ng ulo. Set your mind to Christ. He cares for you. He is holding you. Ang buhay mo nasa Kanya. At siya tumubos, lumulong sa iyo, at siya lamang ang pinaka-tapat at malalim na may pag-ibig sa inyo. We cannot deny it. Mag-respond tayo. Hanapin natin ang talagang tunay na umiibig sa atin. Wala nang iba, kundi ang Panginoon Diyos sa magitan ni Jesus. Kaya nga, He died for us and resurrected for us. Tayo lahat magsitayo. Bakit ang unang kautusan, mahalin mo ang Diyos ng buong puso't kaluluwa at ng iyong buhay? Kasi He cares for you. Nangangalaga siya sa iyo. Kasi once ng pag-ibig na yan ay wala sa Diyos, kung saan mo ibibigay, anumang pag-ibig na binibigay mo sa kapwa mo, walang ganti or mapait pa ang ganti. Anumang pag-ibig na tinutuon mo sa ibang bagay, nabubulok yan, masisira yan. Wala ring ganti. But there is only one love na pag-ibig na totoo, na merong sukle at malalim at walang hanggan. Kaya nga sabi niya, mahalin niyo siya ng buong puso't kaluluwa dahil He is the only one who cares for your soul. Siya lamang ang may pangangalaga sa buhay at kaluluwa natin. Nangangalaga siya. Kaya in-invite tayong ibigin siya ng buong puso't kaluluwa ng ating damdamin at isipan. Hindi dahil sa siya ay sakim, hindi. He cares for our soul. Nangangalaga siya. Panginoon, salamat, Lord God. Lord, your first law, to love you with all your hearts, with all your love, with all our minds, with all our soul, ay para sa amin din. Because you are the only one, ikaw lamang talaga ang tunay na nangangalaga. Ikaw lamang talaga ang tunay na umiibig. Ikaw lamang ang tunay, Panginoon, na may pag-alaala sa amin. Kaya naman, Lord God, sa inyong salita, sa inyo ang aming puso't isipan, sa inyo ang aming buhay, at kayo ang aming buhay. Salamat, Panginoon. O Diyos na makapangyarihan, pagpalain niyo ang buhay nila. Touch their hearts, their minds, their soul, at madama nila ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, ang iyong patnubay,
Taas po natin ating mga kamay. Ang Diyos na tunay na umiibig at nangangalaga sa atin ay sumainyo at tanggapin niyo ang kanyang pagpapala, patnubay at grasya sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.